Sa gitna po ng tumitinding panghaharas ng China sa West Philippine Sea, nag-iingat pa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ang Mutual Defense Treaty. Samantala, nadiskubre naman ng ilang mababatas na mayroong Chinese national na ilang taon ng miyembro ng auxiliary ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Van Mayrina. Napapadalas at nagiging mas marahas ang paghaharap sa karagatan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard kamakailan. Kung dati pagharang at habulan lang, ngayon kung hindi nagkakabanggaan ay may pang-water cannon na nagaganap. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, kahit si Pangulong Marcos aminadong lumaki ang banta sa pagangkin ng China sa halos buong South China Sea. Kaya dapat daw mas paigtingin ng Pilipinas ang pagtatanggol sa teritoryo nito. Pero bagamat may kasunduan ng Pilipinas at Amerika na protektahan ang isa't isa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, si Marcos tila nag-iingat daw sa pag-invoke nito. Hindi raw makabubuti ang pagpapataas ng tensyon sa pamamagitan nito. Maliban na lang kung ang banta ay isa ng existential threat. Hinihingi namin ng panig na Malacanang kung ano ibig sabihin ng Pangulo sa sinasabi niyang existential threat. Sa gitna nito, nagulat naman ang ilang mambabatas ang madiskubre sa isang pagdinig kahapon na mahigit 30 Chinese nationals ang minsan naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Nitong Disyembre lamang na-delist o natanggal ang 36 na Chinong yan. Ang issue is that our foreigners, like the Chinese, for instance, specifically the Chinese, allowed to become members of the auxiliary. Mr. Chair, 2 to 3 years ago, these Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. We went through a process in coordination with relevant intelligence and national security concerned agencies of government. And in fact, we have already delisted 36. Sa panayam naman ngayong araw, nilinaw ng Philippine Coast Guard na walang basihan para ituring na espiya ang mga tinanggal na Coast Guard Auxiliary. Bilang mga auxiliary, wala raw silang direktang partisipasyon sa operasyon ng PCG, kundi sa mga humanitarian mission lang. Wala rin daw silang access sa sensitibong impormasyon. Bagamat mga Chinese nationals ang ilan daw sa kanila, may mga asawang Pilipino at matagal nang nagdenegosyo sa bansa. 2015 pa raw silang mga miyembro ng Coast Guard Auxiliary at nadelis ito lang Disyembre ng nakaraang taon dahil na rin sa umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Wala po tayong matibay na basihan para maakusahan silang mga Chinese spies. Ang sabi ko nga sa inyo, nagkaroon din kami ng vetting nung sila'y nag-apply at matagal na po silang tutulong sa Philippine Coast Guard sa aspect lang po ng humanitarian assistance, donation. Wala pong dapat ipangamba dito. Ito yung mga ordinaryong businessman. Gayunpaman, ipinag-utos ng komite ng Kamara na imbestigahan kung sino nag-recruit sa mga Chinese nationals sa PCG. Nangako naman ang pamunuan ng PCG na ipagpapatuloy ang kanilang investigasyon at babantayan ang pambansang seguridad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.